Barangay na labada? Puro mancha pa! Goodbye, pahinga! Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay! Isang laba lang yan! Hello, pahinga! Hello, Pride Bar Blue! ACS! Bata pa lang ako, nakapokus na ako sa pagsasaka. Alam kong dito ako may pag-asang umasenso. Pero sa hirap ng buhay, muntikan nang di umusbong ang mga pangarap ko. Mabuti na lang, merong maasahang kaagapay sa pag-asenso. Madali lang mag-apply, malit pa ang interes. Kaya ngayon, ang mga binhing itinanim ko, unti-unti nang nagbunga. Panigurado, may anihing magandang kinabukasan ang ating mga susunod na henerasyon. Gaya ni Ginoong Giordani Cara, 2024 Land Bank Ulirang Magsasaka Awardee. Kaya mo ring pagyamanin ang iyong agribusiness sa tulong ng Land Bank AgriSenso Plus. Ang Land Bank AgriSenso Plus ay programang pautang ng Land Bank para sa mga magsasaka, mangingisda, SMEs at korporasyong nakapokus sa agrikultura. Land Bank AgriSenso Plus, kaagapay sa pag-asenso. Para sa karagdagang detalye, bumisita sa pinakamalapit na Land Bank Lending Center sa inyong lugar. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Kalat Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Araw-araw, iba't ibang mga bagay na dapat pagtagumpayan. Ang subok kong partner ay MX3 Capsule. Research-based na tested and proven. Helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Kailangan lang ng long-term ang pag-inom 2 capsules araw-araw. Kasabay ng proper diet and exercise. I am able to make it with the right partner. MX3, dito ako believe! Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Kalat Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Indoor activities para sa mga 1-year-old babies. Alamin. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Ang unang taon ni baby ay ang tamang panahon para simulan mo na siyang turuan sa mga tunog o sounds sa tulong ng kanyang laruang rattles, drums, spoons, pots at pans. Bukod pa riyan, pwede rin kayong bumuo ng playhouse mula sa cardboard box. Pasok din sa mga learning activity na pwedeng ipasubok kay baby ay ang paglalaro ng water and sand at turuan siyang mag-dig, pour and scoop nito. Sa paraan daw na ito ay nade-develop ng isang bata ang kanyang fine motor skills at hindi mawawala ang unti-unting pagtuturo sa kanya kung paano ang pagbibilang gamit ang kanyang mga daliri, sa kamay at sa paa. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Hayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo. Sa nangyari hong ito, teka muna, by the way, sapagkat kulang na lang ho kami sa oras, bukas ho'y sisikapin din nating makuha ang panig naman ng Philippine National Police at CIDG kung tayo po'y papalarin
na sila po'y ating makausap at malaman din naman ang kanilang panig. Pero sa nangyari pong ito, na pag-aresto kay General Pocis, ang sinasabi po ng marami sa ating mga kababayan, dapat naman kung gaano kayo kasigasig umaresto ng mga nagpoprotesta, dapat ganun din kayo o mas masigasig pa kayong umaresto ng mga tunay na ugat at puno ng mga magnanakaw. Hindi yung ngayon anong petsa na? A5 na ng Enero. Nangako kayo, Mr. President, nangako kayo DOJ, nangako kayo Ombudsman, DILG, nagpagawa pa nga kayo ng kulungan na may malalaking isda na makukulong, na ang tinutukoy dyan ay mga congressman at senador na sangkot dahilan kung bakit po nagkaroon ng pagbaboy sa flood control fund. Ang nakakulong ngayon ay kontraktor, tama na siya'y makulong din. Pero hindi mangyayari na makulong lamang ay yang mga yan, sapagkat hindi rin mangyayari ang malaking pagnanakaw, bilyones na pagnanakaw ng pondo ng DPWH na sila-sila lang. Hindi gagawin ng mga taga-DPWH na itataya ang kanilang karera, ang kanilang buhay, ang kanilang pamilya kung walang mga tao na nag-utos para gawin nila ito. Ay hindi nila gagawin yan. Maaring gagawin nila yan kung ang usapan lamang ay 100,000 o pamilyon-milyon. Pero yung bilyon na umaabot batay sa mga testimonyang inilahad sa Senado, na umaabot sa halos 45% na ang napupunta, mahigit pa sa korupsyon, sa porsyentuhan, to the point na naglabas na ng pondo para ma-deliver dun sa mga sinasabing congressman at senador na siyang kausap dito sa mga project na ito. Kaya ghost project ang nangyari. Wala, as in, may perang lumabas pero walang proyekto. Hindi ba? Yan ang hinihingi ng taong bayan na makulong Nag-ICI na kayo. Ang tagal na. Hulyo pa ito binanggit ng Pangulo yung salitang mahiya kayo. Sari-saring na mga investigasyon ang inyong ginawa. Wala namang kayong naipakulong na malaking tao. Wala namang kayong naisadlak na sinabi ninyo bago magpasko. Wala nang Merry Christmas. Sabi ninyo, ngayong bagong taon, 5 na. Wala pa. Hanggang kailan kami mag-aantay? Pagkatapos ang inyong inaresto yung taong nagpuprotesta na nagpapahayag lamang ng sentimiento dahil sa inyong mga pagnanakaw. Hindi naman yung magpuprotesta kung hindi kayo nagnanakaw at pare-pareho naman kami. Hindi naman kami magagalit kung ang ginagawa ninyo yung kabutihan para sa bayan. Hindi ba? Yan lamang naman sana ang hinihingi kung gaano kayo katapang namang aresto ng mga nagpuprotesta at mga nagsasalita sa social media man, sa mainstream media man, sa publiko man, sa kalye man. Dapat mas masigasig kayo na magpakulong ng mga tunay na mga magnanakaw. Otherwise, kung hindi nyo magagawa yan, baka tama nga ang aming iniisip. Maka nga kayo magkakasabot sa nakawan. Balansyado! Samantala, 13 minuto na makalipas ang ika-6 ng gabi. Dumako na tayo sa mga report. Hamong debate ni Chavit Singson, ni Governor Chavit Singson kay Pangulong Bongbong Marcos, tablado sa Malacanang. RH number 14, Lefner Sisolet. Hindi kinagat ng palasyo ang hamon ni dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magdebate sila kaugnay ng umano'y korupsyon sa gobyerno. Katwiran ni Palace Press Officer Claire Castro, hindi debate ang solusyon sa korupsyon,
kundi aksyon para mapanagot ang mga umabuso sa kaban ng bayan, bagay na ginagawa na anya ng Pangulo. Iginit din ni Castro na malinaw ang direktiba ni Pangulong Marcos na imbestigahan ang lahat ng maanumalyang proyekto kabilang ang flood control projects at walang sino man ang pinoprotektahan. Banat pa nito, ang kailangan ng bansa ay tunay na good governance na kumikilos at hindi nagpapanggap para lang magpapansin sa media. Binigyang diin rin ng opisyal na hindi nagpapakabayani si Pangulong Marcos kundi tinutupad lamang ang kanyang obligasyon na linisin ang gobyerno at ipagtanggol ang interes ng mamamayan. Ito si Let Narciso para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Miss Let. Malaking bahagi ng unprogram funds na vinito ni PBBM matagal nang tinanggal ng Senado. Ayon kay Senator Win Gatchalian, RH number 28, Raymond at Paz, Raymond. Maluwag na tinanggap ng Senado ang pag-veto ni Pangulong Bongbong Marcos sa ilang provisions ng 6.793 trillion pesos na 2026 national budget. Ayon kay Senador Sherwin Gatchalian na siya chairman ng Senate Committee on Finance, nire-respeto nilang kapangyarihan ng Pangulo alinsunod sa ating saligang batas. Partikular na binigyang din ni Gatchalian na ang finito ng Pangulo na 80 billion pesos na Strengthening Assistance for Government Infrastructure and Social Programs o SAGIP na nasa unprogram appropriations ay tinanggal na ng Senado dahil napatunayan nilang ang SAGIP ay inabuso at pinag-ugatan ng corruption, partikular na sa flood control projects dahil ang mga pondo para sa flood control projects ay nakapark lamang sa SAGIP na matagal nang tinanggal ng Senado. Noong 2024 ay may 86.93 billion pesos na inilaan para sa flood control sa ilalim ng SAGIP. Dagdag pa ni Gatchalian, walang direct veto ang Pangulo sa programmed appropriations. Nakahanda rin naman ang Senado na makipagtulungan sa Malacanang para sa pagbabantay sa implementasyon ng national budget. Ito si RH28 Raymond at Paz para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balansyado! Thank you, Raymond. 16 na minuto na makalipas ang alas 6 ng gabi. Pagbito naman sa 92.5 bilyong halaga ng unprogrammed appropriation sa 2026 national budget resulta ng pressure ng taong bayan sa Malacanang. Milky Rigunan, Milky? Resulta ng vigilance and pressure mula sa mamayan ang ginawang pagvito ni Pangulong Bongbong Marcos ng unprogrammed appropriations sa nilagdaang 2026 national budget. Ang kay Representative Percy Sandania ng Akbayan Party List, tayong mamayan at hindi ang Malacanang ang dapat batiin sa naging commitment ngayon ng gobyerno para sa fiscal discipline at pagtitipid. Naniniwala si Sandania kung walang aktibong pagbabantay ang mamayan sa pondo ng bayan na pinalubhan ng korupsyon sa flood control projects, baka mas piniyagan pa nga ng Marcos Jr. administration ang mas mataas na unprogrammed appropriations. Gate pa ni Sandania, simula pa umpisa, dapat walang unprogrammed appropriations at mga patronage-based programs sa ating national budget. Anya, sa kanila rin naman galing ang naunang 249.9 billion pesos na budget para sa UA na dati ay nasa National Expenditure Program. Nangako si Sandania na patuloy na isusulong na akbayan ang transparency and accountability gaya ng Open BICAM, civil society and citizens participation sa mga budget process at pagpasa sa mga bill gaya ng FOI law at Open Infra law. Ako si Milky Rigunan, nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Milky. Samantala, Hihos Police ipakakalat sa Translasyon 2026. RH52, Enyel Parosa. Enyel? Magpapakalat ng kung tawagin ay Hihos Police ang otoridad bilang dagdag sa seguridad sa nalalapit na kapistahan ng Jesus Nazareno sa Maynila. Sa pulong palitan dito sa Campo Crame, sinabi ni Manila Police District Director, Police Brigadier General Arnold Abad na ang mga tauhan din ng MPD na pawang deboto ang tatao sa andas, katuwang ang mga mismong Hihos del Nazareno. Nasa 800 umanong Hihos na miyembro din ng MPD ang nakatoka sa nabanggit na gawain. Sa ngayon, sumasailalim na sa training ang mga Hihos Police sa mismong mga tagasimbahan mismo ng Quiapo. Magiging bahagi sila ng kabuuang 18,212 na police personnel katuwang ang force multipliers na magpapantay sa Enero 9. Ako si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you, Edniel. Samantala,
Dambuhalang tent naman na gagamitin sa Traslasyon 2026. Ikinakasa na sa Quirino Grandstand. Naroon si Noche Gagas. Noche! Kuya Henry, kinakasan na itong dambuhalang tent sa Quirino Grandstand, lungsod ng Maynila. Ito ay gagamitin sa mga kasadong aktibidad sa Traslasyon 2026. Ginagayakan na rin ang naturang stage. Kanina, nagsagawa na rin ng dry run ang kapulisan mula sa NCRPO para magbigay ng seguridad sa buong Traslasyon, particular na sa January 9 sa kapistahan ng Nazareno. Kabilang sa selebrasyon ang tradisyonal na pahalika sa Nazareno dito sa Quirino Grandstand. Umaambon ngayon na Henry dito sa Quirino Grandstand sa Maynila. Noche! Gaano kalaki, gaano kalawak, gaano kalapad yung tent na ikinakasa ngayon at mga ilang tao ang kaya niyang okupahan? Yung stage mismo ng Quirino Grandstand, sinakop lang yun, nilagyan lang ng tent, Henry. Kung ikaw ay nakaharap dito sa Quirino Grandstand, yung tansya ko, mga 10 dipa, no? O more or less, 10 dipa yung lapad nitong pinaka-stage, kung saan yun lang din ang nilagyan ng dambuhalang tent, Henry. Dahil itong Quirino Grandstand, mayroon din ang mga mauupuan dito na mayroon ding sariling bubong. So yun ang ikinakasa ngayon ng mga tauhan o mga church members ng Quiapo Church, na mga tauhan ng Quiapo Church. So sa ngayon ay kahit na medyo umaambon ay tuloy yung kanilang pagkasa ng tent, Henry. Alright, thank you. Balik sa'yo kay Henry. Thank you, Noche Gagas. Mula po sa Quirino Grandstand. Samantala, yun daw hong sa probinsya naman, 5 individual arestado ng maaktuhang nagsusugal sa Dinalupihan, Bataan. Dani Kumilang. Dani? Arestado ang 5 individual matapos baktuan lumabag sa Municipal Ordinance number 024 Series 2023 o mas kilala sa illegal na pagsusugal ng kuwaho sa Barangay Pita, Dinalupihan, Bataan. Na aresto ang mga ito matapos makatanggap ng impormasyon sila Police Major Gerald Jan Bautista na namuno sa operasyon, at sa direktiba na rin ito ni Police Lieutenant Colonel Marcelino Telosa, hepe ng nasabing bayan. Ang nasabing ordinance ay mahigpit na ipinatutupad hindi lamang sa bayan ng Dinalupihan, maging sa buong lalawigan ng Bataan, kung saan nahuli ang mga sospek sa aktual na paglalaro ng barahang kuwaho na may kasamang pustang salapi sa iba't ibang denominasyon. Nakumpiska rin sa mga ito ang mga ebidensya sa nasabing illegal na aktibidad. Ang mga naarestong individual ay dinala sa Dinalupihan Municipal Police Station para sa dokumentasyon at pakikipag-ugnayan sa Municipal Treasury kaugnay ng pagpapataw ng kaukulang multa. Dani Kumilang, RH37 DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Dani Kumilang. Mula sa Bataan, ano ba yung kuwaho? Parang tong-its ba yan? Kuwaho, Kuya Don, oo, parang tong-its siguro yan. Bay, mayroong parang doon sa picture na pinadala ni Dani, may 4 na lola ba yun o tita na? Basta mga babae no? Oo, nako, wag na ho kayong magsugal. Sa hirap ng buhay, laging tandaan, ang pagsusugal po ay bisyong makasisira ho sa inyong tahanan at sa inyong pamilya. Ba't di na lang ho kayo maghanap buhay, mag-ipon, maging masinop para lalong gumanda ang buhay po ninyo ngayong taon. Preemptive, nandyan na ba si Romy? Nako, 13.6 degrees na daw ho ngayon sa Baguio. Romy Gonzales, Romy. Naka-full blast na naman ang aircon sa Baguio City sapagkat night na lang muli. Centralized, Centralized. Naka-full blast yung centralized na aircon ng City of Pines sa Samandaling ito sapagkat kanina madaling araw medyo kahit na medyo 0.2 lamang ang difference yung kahapon, 13.6 pa rin yung pinakababang temperaturang naitala ngayon sa Baguio City ngayong araw nito. Mas mataas ng konti sa 13.4 na naitala kahapon ng Pag-asa na pinakababang temperatura dito sa lungsod na Baguio. Kaya naman talagang kahit natapos na itong panahon ng Pasko,
ay talaga namang dinudumog pa rin itong summer capital of the Philippines kasamang Henry. Napakarami pa rin mga tao at talaga namang kahit na tapos na nga ay talaga namang punuan pa rin yung mga tourism facilities dito sa Baguio City. Kaya lang, medyo umaambon ngayon. Romy, pag ganyan ba kalamig dyan sa Baguio, hindi ba tumataas ang kaso ng flu? Lagnat, sipon, ubo? Yung upper respiratory Kanya infection. nga. Oo. Yung mga ubo, sipon. Oo. Yun ang uso ngayon dito ngayon. Kaya naman muling nagpaalala itong Baguio Health Department na sa ating mga kababayan na pag-ingatan yung kanilang kalusugan at laging magsuot na makakapal na damit nang sa ganon ay pananggala sa malimig na panahon at kumain. At siguro ay uminom ng mga masustansya na pagkain. Kumain ng pinikpikan. Kumain ng pinikpikan. Higop abaw. Naku, kasarap. Yan ang uso ngayon dito. Alright. Thank you, Romy. Salamat. So yan muna ang latest update sa City of Pines. Ito si RH21 Romy Gonzalez para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Yung umuusok-usok na sabaw ng pinikpikan bago mayroong anong tawag doon sa tinapay na maraming pasas na nabibili dyan sa Baguio. Ay, kasarap talaga naman. Nakakagutom! Oy! Preemptive evacuation sa mga residente. Malaking tulong para walang maitalang casualty dulot ng shear line sa Eastern Visayas. Jimmy Angay. Jimmy! Nakatulong ang preemptive evacuation ng mga residente sa local government units ng Eastern Visayas na naka-experience ng tubig badala ng shear line kaya walang casualty na nangyari. Ito ang sinabi ni Office of Civil Defense Regional Director Rick Guzon. Ay kay Director Guzon, nagkaroon ng pagbang ilang mga barangay na kung saan 70 mga LGUs ng kansila ng pasok lahat ng antas ng paralan sa Tacloban at ilang bahagi ng Leyte, Biliran, Eastern Samar, kasama ng Northern Samar. Nagkaroon din ng landslide sa kalsada ng Babatngon Leyte at San Miguel Leyte kaya tinapos ang clearing operation ngayong araw. Ang mga motorista pinayuhan din na hindi lang muna magbiyahe sa araw na ito. Subalit, ngayong hapon tumigil ng pag-ulan at may mga pag-ambom na lang kaya ang ibang mga lugar ay humupa na ang tubig baha. Wala namang update pa ngayon kung mag-i-issue ng executive order ang mga mayors kung may pasok na bukas. Pero kung magpatuloy na magmaaliwalas ang panahon, inaasahan na hindi na mag-i-issue ng kanselasyon ng pasok ang mga mayor. Mula dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si Arstratito Jimmy Angay-Angay para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you, Jimmy. Angay-angay. Samantala, balita mula sa ibang dagat. Mga taga-suporta ho ni Venezuelan President Nicolas Maduro nagkasa ng kilos protesta. Balita mula kay Don Carlos. Don! Nagsagawa ng kilos protesta ang nasa higit 2,000 taga-suporta ni Venezuelan President Nicolas Maduro sa Caracas kaugnay ng pagkakaaresto nito at ng kanyang asawa. Ayon sa mga nagprotesta, dapat nang pakawalan ang kanilang presidente habang bitbit ang iba't ibang placard at iwinawagayway ang watawat ng naturang bansa. Dagdag pa nila, hindi nasakop ng US ang Venezuela sa gitna ng anunsyo ni President Donald Trump na sila na ang magpapatakbo sa bansa. Naaresto si Maduro noong January 3 at dinala sa New York na humaharap sa kasong narco-terrorism at alleged drug trafficking. Ito si Don Carlos ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you, Don Carlos. Ang pinakamayamang reporter sa balat ng lupa, Don Carlos. Samantala sa showbiz, sino ba are? Komedyante daw na si John Fier nawaw mali sa pagdalo sa isang kasal at ang mga netizen ay aliw naman. Sa garing Diyos ang kasalan, sa ambaysanan na rin napasuot. Magaling na lahat hindi napagat na rin ng mga mamamaysan. Josa Cruzan sa showbiz. Josa? Viral ngayon sa social media ang nakakatuwang eksena ng komedyanteng si John Fair matapos itong dumalo sa maling kasal noong January 3 sa Don Bosco Church sa Makati. Ang kwento ay ibinahagi ng kaibigan at ka-actor niyang si Mikoy Morales na siyang groom-to-be. Sa kanyang Facebook post, pabirong nanawagan na si Mikoy sa newlywed couple na kung pwede raw na makahingi siya ng kopya ng same-day edit dahil nandun si Fair. Paliwanag ni Mikoy
Tuloy, nalito si Fier sa imbitasyon. Ang kasal pala ay sa March pa, pero ang malinaw lang na nabasa ni John ay ang nakasaad na please RSVP on or before January 3. Dahil dito, inakala ni John na January 3 rin ang mismong kasal. Kinotak pa ni John ang kanyang Pepito Manaloto co-star na si Cheriza Solomon at doon nalaman na maling event nga ang napuntahan niya. Mabilis na nag-viral ang insidente at umani ng tawanan online. Lalo at marami ang nagsabing parang nabuhay in real life ang karakter niyang si Patrick sa Pepito Manaloto. Patunay na komedyante hindi lang sa telebisyon kundi pati sa totoong buhay. Ito si Josa Cruzat nag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Josa. Ayun ang Pinoy. Nakakangiti pa rin kahit tayo ay pinagnanakawan na ng mga damuhong mga tinamaan ng kunat ng mga ay talaga naman. Ilalaban na ng duwag. Ang kabuntot na panayam po para sa balansyadong impormasyon ay magaganap na bukas. Atin po nga anyayahan ng kabilang panig. Sapagkat na-interview natin si General Focus, sisikapin din nating makapagsalita ang mga kaukulang ahensya naman ng gobyerno. At yung aking mga binabanggit po sa inyo kanina na naputol kung magkano ang mga confidential funds ng mga congressman, ang kanilang MOOA, bukas po aking itutuloy. At yung panawagan pa rin ng ating mga kababayan naman, teka muna, confidential fund ng pinag-uusapan bakit wala yatang nangyayaring investigasyon sa mga previous confidential funds ng Pangulo at ng iba pang ahensya ng pamahalaan, maging ng Kongreso at Senado. Yan, ang lalamanin pa rin ng ating mga pagtalakay at pagbabalita bukas. Salamat po sa ngalan ng aking partner na si Karen O. Yong. At sa ngalan ng aking naging partner kanina sa pagbabalita na si Josa Cruzat. Maraming salamat sa inyong lahat. Ang lagi naming paalala para umasenso, gumanda ang buhay. Una ay ang dasal, pangalawa ay ang pagtulong sapagkat health is wealth. Ako po si Henry Uri, ang tabayanan ng talakayang legal sa usapang legal. Bye!